Kinben Book 5 Chapter 68. Huling laban na ng team ng Occidental Mindoro Mangyans ang naganap kinahapunan sa PSU. Kalaban nga nila ang home team na Puerto Princesa City Divers na may kartadang 3-1. Puno nga ang venue at maging sa ibaba nitong sahig ay ganoon din. Makikita nga ang ilang players ng ibang teams na naroon na rin upang manood na magkakalayo. Maging ang team nga ng Kalapan ay nagkawatak-watak sa pwestuhan dahil sa pagdating nila sa loob ay halos wala na silang makitang pwesto na pangmaramihan. Makikita nga si Ricky na nakaupo sa sahig sa may malapit sa bench ng Mangyans. Kasama nga niya rito sina Dre, Carlo at Marlon. Dito na siya pumesto dahil baka raw kapag sumama pa siya sa kanyang kuya Baron ay mahirapan siyang maghanap. Ilang minuto nga rin niyang nakita ang mga iyon na nag-iikot sa loob. Ang nangyari nga ay nagpunta na lang ang mga ito sa pinakataas na audience area upang doon tumayo. Halos doon na lang kasi ang maluwag na pwesto ng mga oras na iyon. Sa pagpasok nga ng mga manlalaro ay dito na umingay ang crowd nang makita ang kanilang kupunan na divers. Si Barrientos nga ay makikita pa ang may headband na suot. Nakasuot pa ng puting jersey ang divers habang purple naman ang Mangyans na pinapangunahan ni Kyle Lastimosa na makikita ang itim na ang kulay ng lahat ng buhok nito. Bagong gupit din ito na naging dahilan upang ang mga kadalagahan na nakakita noon ay makita ang kamukhang kamukha ito ni Kyrie. Ano kaya ang nakain ni Kyle at nagpagupit at nagpaitim na lahat ng buhok? Naitanong na nga lang ni Maki sa sarili nang makita ang kanyang kaibigang ito. Isang simpleng warm up lang ang naganap mula sa mga maglalabang teams. Walang gaanong nagpasikat na para bang nire-reserba nila ang kanilang galawan sa mismong laro. Kailangan kong mag-ayos sa game na ito. Hindi na pwedeng maulit ang nangyari noong game namin sa Falcons. Sabi naman ni Rare sa sarili, naalala kasi niya ang nangyari sa kanya noong nakalaban nila ang Palawan. Nakasira raw iyon sa performance niya at kung naging maayos lang daw sana siya ay baka hindi na raw umabot sa dikit na laban ng game na iyon. Napasulyap nga rin sandali si Rare sa kabilang team at nakita nga niya si Lastimosa na kasalukuyang tumatakbo papunta sa basket para gumawa ng isang layup. Napapitlag na nga lang siya ng may kamay na tumapik sa kanyang balikat ng oras na iyon. Nasa tabi na nga ni Rare si Calvin at tila iisang player ang kanilang pinagmamasdan ng mga oras na iyon. Kapag napigilan natin si Lastimosa, malaki ang chance na tayo ang manalo. Seryosong ang winika ni Barrientos at tumango naman si Rare. Manalo dapat tayo. Hindi tayo pwedeng matalo sa game na ito. Sambit naman ni Rare at sa pagpunta niya sa kanyang mga players ay bigla na lang siyang sumigaw para palakasin ang loob ng mga ito. Ayaw na raw ni Rare na maulit ang nangyari noong nakaraan nilang laro. Nagsimula na nga ang laro sa pagitan ng dalawang teams at dito na maririnig ang dominadong crowd ng divers sa cheer ng mga ito. Napaseryoso naman ang team ng mga nakaputi nang sa pagkakuha ng Mangyans ng possession sa pagsisimula ng game ay nakita nilang si Lastimosa ang sumambot kaagad ng bola. Nagkaroon nga ng position switching ang Oxy at kung hindi raw nagkakamali si Coach Salome sa kanyang basa sa estratehiya ng mga ito, si Lastimosa ang magiging point guard nila. Napangiti na nga lang si Kyle nang depensahan siya ni Rare. Dito nga ay biglang ibinato ni Lastimosa ang bola pataas. Napaseryoso na nga lang ang mga nakaputi nang mangyari iyon. Tira ba iyon? Tanong na nga lang ni Calvin na napatingin sa bolang umarko sa ere. Si Rare nga ay napasulya pa kay Lastimosa na parang binasta lang ang galaw na iyon kung iisipin. Dito nga, mula sa ilalim ng basket ay biglang lumitaw si Mark Venturina at sinambot ng isa niyang kamay ang bola at idinakdak ito. Isang alley-oop pass ang ginawa ni Kyle na nagpatahimik kaagad sa crowd. Paglapag nga ni Venturina ay agad din siyang tumuro sa kabilang side ng court at automatikong nagtakbuhan ang mga kakampi nitong sina Gamboa, Gomez at Lanete. May ngiti naman nga sa labi si Coach Barcibal ng mga oras na iyon. Sa nakalipas kasi nilang mga games at pagsasama bilang team ay nakita niyang may kung anong nagbago kay Kyle Lastimosa. Naging open na ito sa mga kakampi nito na hindi niya inaasahang gagawin ito at nagkaroon na rin sila ng mga palitan ng suwestyon at ideya na hindi naman nila nagawa noong nasa Occidental pa sila. Magaling ang batang ito. Walang duda, makakabawi kami nito sa Kalapan sa oras na magharap muli ang aming team.
Bulalas nga sa isip ni coach at makikita ang parang nababaliw nitong tingin at ngiti na ikinaseryoso naman ng kanya mga players na kasama sa bench. Dito na nga rin nakita ng marami na hindi lang scoring ang alam ni Lastimosa pagdating sa paglalaro. Sa pagposisyon niya bilang playmaker ay nagkaroon sila ng panimulang adbantahe sa Divers sa unang quarter ng game. 28-19 ang score at 20 segundo na lamang ang natitira sa oras ng quarter na iyon. Hindi nga gaanong malakas ang cheer ng crowd dahil sa nangyayari. Kaso sa huling possession nila ay agad na hiningi ni Calvin Barrientos ang bola mula kay Rare. Sa pagsambot niya ay dito na siya bumuntong hininga at napangiti. Hanggat hindi pa tapos ang oras, hindi pa tayo talo. Bulalas niya sa kanyang mga kasamahan. Nagdilim naman ang paningin ni Rare nang marinig iyon mula rito. Napangiti si Calvin at dito na nga rin si Rare napangiti. Ikaw na iyan, Calvin. Iyong Calvin na nakilala ko noon sa loob ng court. Tama si Calvin. Unang quarter pa lang kaya dapat makapuntos tayo sa huling possession na ito. Sambit pa ni Rare na ikinatango ng kanyang mga kakampi. Napangiti naman ng marahan si Kyle at agad na tumingin kay Vincent Gomez. Nagkatanguan sila at mabilis silang tumakbo sa isa't isa na ikinaseryoso ni Barrientos. Ngayon nga ay makikita nang si Lastimosa ang nakabantay kay Calvin at ang crowd ay napaseryoso nang makita iyon. Game. Sambit ni Lastimosa na tila may kung anong malakas na datingan na agad namang nilabanan ng kumpiyansa ni Calvin. Automatiko namang napangiti si Ricky ng pagmasdan ng dalawa. Nakikita niya sa mga ito ang masayang kompetisyon. Kumawala na nga ang hindi mahuling dribbling ni Calvin Barrientos na sinubukan pang mahuli ni Kyle. Habang papaubos nga ang oras ay bigla na lang napaseryoso ang dalawa dahil nang nahuli na ni Lastimosa ang galaw ni Barrientos ay dito naman biglang umiwas ang bola mula sa kanya. Sumilay bigla ang ngiti kay Calvin nang isang matagumpay na paglampas ang ginawa niya kay Lastimosa. Pinataas niya ang dribble sa bola at pinalo papunta sa likuran ni Lastimosa na pasimple pa niyang hinawi na naging dahilan upang dumiretso ang kanang kamay nito sa sahig na ikinatayo agad ng mga manonood. Naisahan niya ako. Sambit ni Kyle na mabilis na nag-recover mula sa ginawa ni Calvin at nang mauubos na ang oras ay agad nang tumalon si Barrientos. Humabol si Lastimosa mula sa likuran kaso hindi na siya umabot dahil nang hampasin niya ang bola ay hangin na lang ang kanyang tinamaan. Nasa ere na iyon at sa pagtunog ng buzzer ay siya ring pagpasok nito sa loob ng basket na ikinacheer ng mga manonood. Sa paglapag nga ng dalawa ay bigla silang napangiti sa isa't isa. Walang salitang lumabas sa mga labi nila pero nang maglampasan sila ay tila ito na ang senyales ng pagsisimula ng showdown nilang dalawa. Iyan, Ricky, ang ginawa mo sa kalaban natin. Mas lalo mo silang binigyan ng reason para mas galingan. Alam kong alam mo ito at alam kong ito ang gusto mong mangyari. Nasabi na nga lang ni Maki sa sarili matapos makita ang masayang mga mata ng dalawang ace player ng magkalabang teams. Sana makalaban ko uli ang mga ito sa semis. Sabi naman bigla ni Ricky na ikinangiti ng palihim ni Carlo at ikinaseryoso naman ni Dre. Nakikita nga nilang tuwang-tuwa si Ricky sa pinapanood nito. Ni hindi man lang daw kinakabahan na baka ilang paso sila ng mga ito sa muli nilang paghaharap. 28-21 ang score sa unang quarter at sa ikalawang quarter na nga sinimula ni Barrientos ang paghabol sa lamang ng mga kalaban. Nagkangitian nga sina Calvin at Kyle nang magharap na silang muli. Biglang umatake si Calvin nang nasa kanilang possession at sa paghabol ni Lastimosa ay napaseryoso ito nang bumangga siya sa isang nakaputi ng jersey na player. May screen na ginamit si Barrientos na ikinangisi ni Lastimosa. Hindi lang skills ang ginawa ni Barrientos para tapatan si Kyle. Gumamit din siya ng diskarte na isang katangian ng isang malupit na manlalaro. Nagdikit nga ang score sa 35-33 sa kalagitnaan ng quarter. Kaso hindi ito hinayaan ni Kyle at matapos ang spin move crossover niya kay Barrientos ay iniwanan naman niya ang humarang sa kanyang si Magpantay at kinuhanan pa niya ng foul ang center na si Cardinal sa pamamagitan ng pagbangga rito sa ilalim ng basket. Pahigang lumapag si Kyle at napakuyong pa ito ng kamao nang ibulalas ng referee ang basket counted nang pumasok pa ang bola sa ring. Pinatahimik niya ang crowd at agad na tumakbo rito sina Gomez at Gamboa upang ibangon ito. Ganito rin maglaro si Kyrie. Ayaw magpapasapaw. Sambit na nga lang ni Calvin na napahinga ng malalim ng mapatingin sa nakabangon ng si Lastimosa.
Pero hanggat hindi natatapos ang game, hindi kami pwedeng basta matalo. Sabi pa nga niya sa sarili at napatingin siya kay Rare na nakatingin din kay Kyle Lastimosa. Tumakbo siya at nilapitan ito. Gawin natin ang... Sabi nga ni Calvin at tumango naman si Rare na napakuyong pa ng kamao. Pagdating sa shooting, mas magaling ka pa rin sa akin, Kuya Rare. Napatawa naman si Rare. Hindi na ikaw yung Calvin na kasama ko nitong nakaraang taon. Wala ako naririnig. Bulalas na nga lang ni Barrientos na napatawa na lang sa kanyang sarili. Ganito naman daw siya dati, maangas sa kalaban pero mabait sa kasama. Napatingin pa nga siya sa isang bahagi ng court at nakita niya si Mendez. Humanda ka sa paghaharap natin. Kami na ang mananalo. Sabi pa niya sa sarili at napatawa siya sa isip nang mag-thumbs up pa sa kanya si Mendez. Naiintindihan ba nito ang nasa isip ko? Imposible. Tagumpay ang 3-point play ni Lastimosa. At sa pagbalik ng possession sa Divers ay dito na nga muling nag-ingay ang crowd nang magharap ang dalawang ace players. Isa na naman nga ang screenplay ang ginawa ni Calvin at si Rare na ang gumawa nito. Dito na nga napaseryoso si Lastimosa at nang makita niyang si Calvin ay aatake na ay dito na nga niya ginamitan ng puwersa si Rare na biglang napaatras. Hinabol niya si Barrientos kaso biglang lumampas sa kanya ang bola at dito ay napatingin siya sa kanyang iniwanan. Dalawang hakbang na ang layo sa kanya ni Rare Marquez at nang kikilos na siya ay napaseryoso siya nang i-box out siya ni Barrientos. Nagpakawala ng mabilis sa si Rare at huli na nga rin si Gomez para pigilan iyon. Hinalit ng bola ang basket at doon na nga nagsimula ang pagpapakawala ni Rare Marquez ng walang mintis na tres sa tulong ng playmaking ni Barrientos. Napangiti nga si coach sa lumis na nangyari. Pagdating sa chemistry, walang tatalo kina Rare at Calvin. Mula noon nag-aaral pa sila ay magkasama na sila sa basketball. Mabutit na isip nilang sa mga ganitong pagkakataon ay mas kailangan nila ito. Ang dalawang ace player ay mas magaling kaysa isa. Ang Marquez-Barrientos tandem ang kumuha ng momentum ng laro. Dinala nila ito hanggang sa huling quarter. At kahit pag ginagawa ni Kyle ang kanyang ginagawa noong nakaraang mga laro nito, sa pagkakataong ito ay tinatapatan naman ito ng dalawang best players ng Divers. 92-85 ang score at may natitira na lamang na 4 na minuto sa game. Lamang ang Divers na naging dahilan upang magwala ang crowd. Makikita nga rin si Lastimosa na naliligo na sa pawis dahil sa depensang pisikal na ibinibigay sa kanya ng mga taga-Divers. Nakaka-score pa rin siya pero malaki ang nagbago nang magtulungan sa scoring sina Marquez at Barrientos. Hindi pa tapos ang game. Hindi pa kami matatalo. May napanood na akong ganitong laro noon ni Kyrie sa Mindanao. Maganda ang chemistry ng kalaban. May mga magagaling na shooters. Pero nanalo pa rin sila. Sabi nga ni Kyle sa sarili at napangiti siya ng marahan. Para maging mas magaling, kailangang tumalo ng magagaling. Tama ba ako, Maki at Ricky? Nagbago nga ang ihip ng hangin sa pagtatapos ng larong iyon. Ang mga nangyari roon ay tuluyan nang nagpatahimik sa mga manonood dahil sa ginawa ni Kyle Lastimosa. Lamang pa ng 6 points ang Divers sa natitirang 20 seconds ng last quarter. Kaso nanalo pa ang Mangyans na may 3 lamang sa pagtatapos ng laro. 9 points in 20 seconds. Napangiting winika na nga lang ni Kyle Lastimosa nang mapanood ang ginawa ng kanyang kakambal. Kilala nga siya sa mga ganitong clutch plays at mukhang ganito rin daw si Kyle.